Ito ang dapat gawin para hindi mahuli sa pag-aalaga, pagbebenta ng ibon. Okay po mga kahabi, ito po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo, ay humihiling po ako ng konting favor. Pakisubscribe po yung ating YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Ang tatalakayin natin mga kahabi ay ito ang dapat nating gawin para hindi mahuli sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. Unang-una po, alamin muna natin sa mga alituntunin sa pag-aalaga bago bumili ng species o yung endangered o yung mga ibon. Ano itong mga alituntunin sa pag-aalaga? Alamin natin kung itong ating bibilin ay kinakailangan iparehistro sa DENR. So paano natin malalaman kung kinakailangan iparehistro sa DENR yung ating bibiling ibon? Kailangan ay nakalista sa red list category ng IUCN. Ano po itong IUCN? Ito yung International Union for Conservation of Nature. Sila po yung nag-aaral ng mga species. Okay. Kung ano po yung category nila ng bawat species. Meron pong na NE, not evaluated, data deficient, list concerned, list near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, extinct in the wild at saka extinct. Yun po ang mga category sa red list categories of IUCN. So dapat alamin muna natin ang mga alintuntunin sa pag-aalaga bago tayo bumili ng species. Hopefully meron tayong naiisip na kung ano yung ating aalagang ibon kung tayo po ay magsisimula pa lamang. Kung meron naman po tayong mga nasimula na, dapat idagdag natin ito sa ating mga hakbang na dapat gawin para hindi mahuli ang ating pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. Dahil sayang naman po yung ating pinagpaguran kung ito lang din po ay mawawalan ng kabuluhan. Pangalawa po, alamin ang batas na ng DENR ukol sa pag-iibon. Ano ba yung batas ng DENR? Ito yung Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating fund therefore and for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So ano po ang koneksyon na itong ano po yung koneksyon ng batas nito sa ating pag-aalaga? Dahil itong batas na to ay ito ang nagpapatibay upang sa ating pag-aalaga tayo ay mapahintulutan mag-alaga, magparami at magbenta. Nang dahil sa batas nito, dapat sumunod tayo sa mga alituntunin, rules and regulation ng DENR upang hindi tayo mahuli sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. Ito ang ating dapat gawin. So mga kahabi, dahil marami tayong mga kababayan, hindi natin masasabing kahabi nga natin sila kung hindi naman sila tumatalima sa batas ng DENR. Hindi natin alam kung ito lang ay kanilang pinagkakakitaan dahil ang pagbebenta ng ibon ay pang-apat na po sa buong mundo na madaling pagkakitaan ng pera. So, maganda. Ito yung pangatlo natin na dapat nating gawin. At maganda ng mga kakailanganin at pag-isipang maigi at kakayanin natin ang responsibilidad. Yan po mga kaibigan, mga kahabi, ang mga dapat nating gawin para hindi mahuli sa pag-aalaga
at pagbebenta ng ibon. Bumili, ihanda ang mga kakailanganin. Ano ba yung mga kakailangan natin? Yung budget, yung cages, yung mga pagkain, at yung mga area ng paglalagyan ng ibon. At pag-isipang maigi kung kakayanin ba natin yung responsibilidad. Ano ito yung responsibilidad? Unang-una, kailangan iparehistro natin sa DNR ang nasabing ibon. Ito ba ay kaya natin? Responsable po tayo. At kailangan magsasubmit tayo ng QBR every quarterly. Kaya ba natin to? Ito rin po yung ating responsibilidad. At mga rules and regulation na dapat nating kayanin at maigi nating pag-isipan na dapat ito ay ating tungkulin dahil ang mga ibon ay nakakulong sa hawla. So wala po silang karapatan, wala po silang magagawa, kundi tayong mga nag-aalaga sa kanila. Ibigay po natin ang lahat ng kailangan para sila po ay mabuhay. Dahil po ito po ay sinimulan natin, ito na po ay ating obligasyon na ihanda ang kakailanganin ng mga ibon. Ang napakahalagang importante po dyan ay budget kung kakayanin po natin sa pag-aalaga ng ibon. So sa mga kaya naman, maraming pong salamat dahil sa patuloy na pag-aalaga ng mga ibon. Panglima po, mas mahalaga magpakaligal tayo mga kahabi kaysa magaganda yung ating mga ibon. Maunahin natin ang magpakaligal. Ano po ba ibig sabihin nito? Kung tayo ay magsisimula, dapat bumili tayo sa mga legal source ng makakapagbigay ng deed of acquisition, deed of sale, official receipt, at deed of donation. Ito po ang napakahalaga para ito ang dapat nating gawin para hindi tayo mahuli sa pag-aalaga, pagbebenta ng ibon. Sa pag-aalaga, meron lamang tayong hangganan sa permit at sa pagbebenta, merong additional permit. Hindi po pwedeng isang permit, yung certificate wildlife registration, CWR, ay meron na tayong karapatan na magbenta. Meron po itong limitasyon. So, kung kailangan natin, kung pinaplano natin na magbenta ng mga ibon, dapat kumuha tayo ng wildlife farm permit upang mapahintulutan tayo mag-trade, mag-sell ng mga species. So, yun po. Dapat isipin natin, ang mahalaga, magpakaligal tayo. Kung hindi pa natin kaya na mag-acquire ng wildlife farm permit, unahin natin sa certificate wildlife registration. Ito yung tinatawag na CWR upang mapahintulutan tayo na mag-alaga, magparami at mag-breed ng mga species. So yun po ang unang hakbang. Kung tayo naman po ay magbebenta ng mga ibon, kumuha po tayo ng kaukulang permit, permit to sell. Yan po ang importante na mga kahabi upang may pahintulutan tayo ng DNR na magbenta at hindi tayo mahuhuli. So dapat ito ang ating gawin para hindi tayo mahuli sa ating pagbebenta ng ibon. Yan po ang napaka-importante at huwag tayong masyadong agresibo na makapagbenta kahit wala pa tayong permit. Huwag tayong maging abusado at huwag tayong masyadong magpasikat sa mga ating kapwa kahabi na marami tayong nabebenta ngunit wala naman tayong legal na dokumento. Dapat maging magalang tayo. Yun po ang maganda sa isang mag-iibon para hindi tayo mahuli. Yan po ang ating dapat gawin. Huwag tayong magmadali na makapagbenta. Kung nakapag-produce naman tayo ng mga progenies, sikapin natin na mayroon tayong kalakip na dokumento kung atin itong ibibenta. Doon naman sa CWR holder, kung tayo ay magbebenta, meron lamang pong limitasyon. Yung mga progenies lamang po ng mga naperehistro nating mga non-CITES species. Yun lamang po ang ating pwedeng ibenta. Yun po mga kahabi. So ito po yung dapat nating gawin
para hindi mahuli sa pag-aalaga, pagbebenta ng ibon. Alamin natin muna ang mga alituntunin sa pag-aalaga bago bumili ng ibon. Alamin ang batas ng DNR ukol sa pag-iibon. Ito yung RA 9147. Mga kahabi, pwede natin itong i-download sa Google, yung RA 9147. Lahat po ng provision, section, malalaman po natin at doon tayo magkakaroon ng kaalaman. At ito ang dapat natin gawin para hindi tayo mahuli sa pag-aalaga, pagbebenta ng ibon. Ihanda ang mga kakailanganin at pag mag-isipang maigi kung kakayanin ang responsibilidad. Yan po ang napaka-importante. Kung papasukin natin ito, iniisip natin na kumita agad. Huwag po tayong ganun kabilis. Dapat po step by step sa ating pag-aalaga. Darating din po ang araw na ang mga buyer ang lalapit sa atin. Basta nasa tamang proseso tayo, nasa tamang gawin, dapat sa tamang hakbang. At yung pang-apat natin, bumili lang tayo sa mga legal source, na makapagbibigay ng mga kaukulang dokumento para maparehistro ang mga nabili mong ibon or mga species. So yun po ang dapat natin gawin para hindi tayo huli sa pag-alaga. Bumili lang tayo sa mga legal source. So marami tayo mga kababaya, mga kahabi na mga certificate wildlife registration holder at wildlife park permit holder. So sa kanila po tayo makapag-ugnayan upang ma-issuehan naman tayo ng deed of acquisition. At dahil dito, pwede na natin maparehistro ang ating na-acquire na mga species. So yun po ang dapat natin gawin para hindi tayo mahuli sa ating pag-aalaga. Mas mahalaga na maganda ang magpakaligal kaysa magaganda yung ating mga mutation ng mga ibon. Bumibili nga tayo ng mamahaling mga ibon, bumibili tayo ng mga species, ngunit hindi naman tayo nagpapakaligal. Yun po ang maganda, magpakaligal muna tayo at maging magalang sa pakikitungo sa ating mga kapwa mag-iibon. Yan po mga kabi, at kung nagustuhan itong topic natin ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ito ang dapat gawin para hindi mahuli sa pag-aalaga at pagbebenta ng ibon. Isang paalala mula sa Olen Aviary at iba pa. Sa mga kahabi natin dyan, na mga baguhan, alam ko marami po kayong mga tanong. Sa sunod na video, doon naman po tayo magtalakayan sa inyong mga tanong at sasagutin natin para pare-paras po tayo matututo. Okay po mga kahabi, maraming po salamat at shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin sa patuloy na sumusuporta, sa mga silent viewers at sa mga bagong viewers. Shoutout po sa inyo lahat. Sa sunod na video ay babanggitin ko naman ang inyong mga pangalan. Sa inyong maraming salamat sa inyong suporta. So, alamin natin ang tamang proseso sa pagpaparehistro ng ating mga alagang ibon. Ito ang dapat gawin para hindi tayo mahuli sa pag-aalaga ng mga endangered species. So, pwede tayo makipag-ugnayan kahabi sa Senro. Ito po ay kawani ng DNR. Ito yung mga sangay ng DNR. Pwede tayong dumiretso kung nasa naman tayo, kung nasa NCR, sa DNR, NCR tayo makipag-ugnayan. Kung sa province naman tayo, ay sa Senro, pwede tayo makipag-ugnayan sa Community Environment and Natural Resources Office. Pwede tayo makipag-ugnayan at talakayan doon kung paano nga ba ang dapat gawin para hindi tayo mahuli sa ating pag-aalaga or anong kailangan natin para sa pagbebenta ng ibon. Alam ko hindi tayo naman iitsapwera ng DNR, bagko sa atin ay gusto nating magpakaligal. Ito ang pwede rin tayo sumangguni sa PENRO, yung Provincial Environment and Natural Resources po. So sa mga probinsya na malapit sa PENRO ay sa Senro ay pwede po tayo makipag-ugnayan sa kanila. Maraming po salamat. Iba ang may alam at ang dapat nating gawin. At
para hindi mahuli sa pag-aalaga ng ibon at sa pagbebenta ng ibon. Dapat alam na natin ang batas ng Republic Act 9147. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.